Shalom ho sa inyong lahat. Minsan po nandito tayo sa ating palatuntunang Word Made Flesh. Dito po sa television edition ito. Ito po ulit si Father Jun Lingad ng Don Bosco na sumasa inyo sa ating palatuntunan. At hinikayat ko po kayo, bawat isa sa inyo na talagang handa natin ang ating mga sarili sa ating palatuntunan ito. Tayo po naghahanda para sa ikalawang linggo sa panahong ito ng Adbyento, pagdating. Kung nung isang linggo po tayo hinikayat na talagang magtanod at maging mag-agap sa ating pagtanod sa pagdating ng Panginoon. Dito naman po sa ikalawang linggong ito, tayo po ay inaanyayahang maging karapat-dapat na maghanda sa pagdating ng Panginoon ito. Aliwin niyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin niyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nabayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ng mga lambak, patagin ng mga burol at bundok, at pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ni Yahweh, at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos. Dumarating si Yahweh na makapangyarihan, taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain. Sa sariling bisig yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ito pong ating pagbasang narinig mula kay Propeta Isaías. Sabi ko nga sa inyo ng isang linggo, siya po ang propeta ng Adbyento. Kaya madalas natin siya maririnig sa panahong ito. Siya po ang talagang sa lahat ng mga propeta sa Lumang Tipan ang nagsalita. Yun ho ang ibig sabihin ng propeta, tagapagsalita. Nagsalita tungkol sa pagdating ng Mesyas. Kung kaya ginagamit siya ng eklesiya sa panahong ito ng Adbyento upang talagang iparinig sa atin ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang inihula. Nandito po tayo sa chapter 40 verses 1 to 11. At sabi po dito sa umpisang-umpisa, ang Panginoon ay nagwiwika, talagang bigyan nyo ng kaginawahan, talagang comfort my people, sabi niya ganyan. Speak tenderly to Jerusalem. Ang ganda-ganda ho nitong pinapahayag na ito ni Propeta Isaías ang ngalan ng Panginoon. Talagang gusto ng Panginoon na kausapin ang kanyang bayan at mayroon siyang napakagandang mensahe sa kanila. Kasi ang sinasabi dito ng Panginoon, yung kanyang sala ay talagang napagbayaran na. You know? At talagang natanggap niya kung tutuusin ang lahat ng mga bagay dahil sa kanyang mga kasalanan. Pero tapos na yon, sabi niya ganyan. Isang tinig, sabi niya, mula sa disyerto'y sumisigaw. Sa disyerto'y paghanda ng daraanan ng Panginoon. Gawing talaga namang diretsyo ang disyertong ganyan, ang kaparangan, at magtayo doon ng isang daraan ng tuwid para sa Panginoon. Brothers and sisters, ito ho yung hamon sa atin sa panahong ito ng Adbyento. Talagang ipaghanda natin ang daraanan ang dumarating natin Panginoon. Tingnan nyo, Adbyento, ibig sabihin pagdating. Dumadaan ho ang Panginoon, dumarating siya, pero anong dadaanan niya? Sana ho, nasabi dito talaga namang doon sa disyerto, mayroong isang daang nakahanda para sa kanya. Talagang tuwid na tuwid, kung kaya yung mga lambak, talagang pupunuin, tatabunan, yung mga bundok, talaga namang papatagin, yung mga baku-bako, talaga namang gagandahan yun. Kung kaya nga, magkakaroon ng magandang daraanan ng Panginoon. Brothers and sisters, sana ho sa ating mga buhay, bilang paghahandaan natin para sa dumarating natin Panginoon, talagang tinitingnan natin ating mga sarili. Ano ba yung liku-likong mga daan na yun? Ano ba yung baku-baku sa ating buhay? Ano ba yung mga bundok dyan, mga burol na dapat patagin?
Brothers and sisters, dapat tignan natin mabuti yung ating mga sarili sa panahong ito. Upang sa ganung paraan, pagdating ng Panginoon, at yun ang ibig sabihin ng Adviento, talagang meron siyang madaraan ng maluwalhati siyang mararating sa ating piling. At can you imagine, brothers and sisters, kung anong magiging mga pagpapala ng Panginoon na pagka siya ay dumating, you know? Hindi ho siya Santa Claus. Ang dala sa atin ay, ewan ko kung anong mga regalo. Hindi ho, mas malalim pa ho doon sa mga regalo matatanggap natin na kung tutuusin, nakapagpapaaliwlaw na sa ating mga damdamin. Ito ho, magpapaaliw ho sa ating mga puso. Talagang paghihilumin niya, yung dapat maghilom sa ating mga buhay. Brothers and sisters, sana nga ang kaluwalhatian ng Panginoon, dito po sa verse 5, ang sabi, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay talagang mahayag at ang buong katauhan ay makakita nito. Dito po sa verse 8 na malamang hindi natin marinig sa pagbasa, napakaganda po nung sinasabi dito eh. Ang sinasabi ho dito, bagamat ang damo ay pwedeng malanta at ganun din naman ang bulaklak, ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. That's very beautiful. Ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakailanman. Though the grass withers and the flower wilts, the word of our God stands forever. The word of our God stands forever. Lagi ho may katuturan ng salita ng Diyos. You know? Kung kaya ito ho ang ating pinaglalaanan ng pansin dito ho sa ating programang Word Made Flesh. Ito ho ang salitang ito ng ating Panginoong Diyos na talaga namang nananatili, laging may bisa, laging may kahulugan kung pakikinggan ho natin malulhati. You know? As always, the liturgy of the Word. You know, napakahalagang pong bagay noon. Sana po sa ating buhay, mga buhay, talagang pagbigyan natin ng puwang ang salita ng Diyos na ito. Pakinggan natin itong maluwalhati. Talagang yung naririnig natin, unawain natin. At yung naunawaan natin, isabuhay natin. Sa ganung paraan, talaga namang ang pagdating ng Panginoon ay napaghahandaan natin. Ito nga yung sinisigaw dito ni Propeta Isaias. Ang sabi niya, go up onto the high mountain, Zion, herald the glad tidings. Ang ganda-gandang balita nito, dumarating ating Panginoon. Dumarating siya, ibig niya talagang makasalamuha tayo, ibig niya talagang pagpalain tayo, ibig niyang palayain tayo. Pero depende ho yun kung tatanggapin natin siya. Here is your God. Sana ho, maintindihan natin na itong Diyos na ito ay ating Diyos. You know? Kung kaya, sana pinaghahandaan natin yung kanyang pagdating. Ito ho ang panahon ng Adviento, kaaya-ayang panahon para maghanda tayo sa pagdating ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay niya ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Ang ikalawang pagbasa natin ay narinig natin mula sa ikalawang sulat ni San Pedro Apostol. Ito po ay isang huling-huling, sabihin natin, sulatin sa Bagong Tipan. Kung yung pong unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, ang unang-una, ito po malamang ang huling-huling sulatin sa Bagong Tipan. At dito po sa ating pagbasa ngayon, talagang tugman-tugma ito sa paksain natin ng
karapat-dapat na paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Sinasabi niya po dito na sa harap ng Panginoon, ang 1,000 ang isang araw ay parang 1,000 taon at ang 1,000 taon parang isang araw lang sa Panginoon. You know? Talaga kung tutuusin, time is so relative kung tutuusin, lalo na sa Panginoon. Wala hong time sa Panginoon. The point is, kung bagamat sa paningin ng tao medyo nadidelay, na yung kanyang mga pinangako, hindi ho nadidelay, hindi ho naatala yung mga pangako ng Panginoon. Lagi hong nagkakatotoo at nasasakatuparan ng Panginoon yung kanyang pangako. Siguro nga, hindi in the time we expect, in His own good time, in His time, parang ganyan. Doon ho nagkakatotoo yung mga pangako ng Panginoon. Hindi ho siya nang bibigo. Lagi niyang sinakasakatuparan ang kanyang mga binibitiwang pangako. Hindi ho tulad ng mga tao na madalas yung pangako napapako. Pero yung salita ng Diyos, sabi nga narinig natin sa unang pagbasa, dun sa Isaiah chapter 40 verse 8, ang salita ng ating Diyos ay nananatili magpakilanman, nagkakatotoo at nagkakatotoo. Ang importante lang sa atin, panghawakan natin yon at hindi tayo bibiguin ng salitang iyon. Ang sabi dito ni San Pedro, He is patient with you, At siya'y makagpasensya sa atin, talagang haba-haba ng PC ng kanyang pasensya sa atin. Nagkukulang tayo sa kanya, nagkakasala tayo sa kanya, pero yun nakukuha niya magpatawad sa atin. Ibang-iba sa mga tao, minsan hindi tayo makapagpaumanhin, hindi tayo makapagpatawad kasi ewan ko, ang ikli-ikli ng panahon natin, ang ikli-ikli ng ating buhay. Pero sa Panginoon, walang panahon dun . Kanya ho lahat ng panahon kung tutuusin. Kung kaya nakukuha niya magpatawad. At ang sabi ho dito, He is patient with us, so that no one should perish and that all can come to repentance. Yun ang ganda ng magandang balita. Ang Diyos ho, papasensya sa atin, binibigyan niya tayo ng puwang lagi, kasi ang ibig niya, makapagsisi tayo talaga at makapagbalik loob. Ganun ang layunin ng Panginoon. Kung kaya samantalahin natin ng Panginoon, ang panahong ito ng Panginoon na binibigay niya sa atin. Kasi, in verse 10, sabi ho, ang araw ng Panginoon, the day of the Lord, medyo medyo isang tema ho ito sa buong kasulatan mula sa mga propeta, the day of the Lord, yung araw ng Panginoon. Ang sabi niya ay darating at darating tulad ng isang magnanakaw, at magwawakas ang lahat. Sabi niya ganyan. Yung day of the Lord na yun ay yung kanyang pagdating sa wakas ng panahon. Hindi ho natin alam kung kailan yun, Kaya nga inihahambing dito sa isang magnanakaw. Francis, nakarinig na ba kayo ng magnanakaw na gumagawa ng appointment? Tatawagan ka niya, nandyan ako mamayang gabi. Natural, hindi niya gagawin yun kasi dapat surpresahin kayo, dapat tulog na tulog kayong ganyan, etc. At malaya magagawa yung kanyang ginagagawin or something. Kung kaya, yung huding pagdating ng araw ng Panginoon will be like a thief, Isang parang magnanakaw, hindi mo inaasahan, nandyan na. Kung kaya nga, importante, lahat tayo, babae o lalaki, para tayong Boy Scouts, Be prepared. Lagi tayong handa. Importante ho yun. Paano tayo magiging handa? Ang sabi ho dito sa verse 11, conducting yourselves in holiness and devotion, waiting for and hastening the coming of the day of God. Brothers and sisters, tingnan nyo, dapat yung paghahanda natin, yung pagtatanod natin, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang araw na yun ng Panginoon, gagawin natin yung pagtatanod niya sa pamagitan, ng pamumuhay ng may kabanalan. Pamumuhay na may pagkakatalaga sa Diyos. Ang inaatupag natin sa mga tuwid ay ang Diyos. Of course, ang dami natin pinagkakaabalahan, Pero ang importante ho nun, we have priorities in our lives. Dapat yung pinaka-importante, unahin natin. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ano ba mapapala ng isang tao? Makampanya man ang buong sanlibutan, mapahamak naman siya. Yun nga ho, napakahalaga na may priority tayo sa buhay natin. Sino ba ang nasa sentro ng buhay natin? Importante yung katanungan yun. Ang sabi ng Jesus, hindi natin paglilingkuran, hindi tayo magiging mga alipin ng Diyos at ng salapi. Hindi pwede. Pipili tayo. Francis, yun nga ho, we should conduct ourselves in holiness and devotion. At talagang hinahintay-hintay natin yung pagdating ng araw ng Panginoong yun. Kung saan,
Ang hinihintay natin talaga ay new heavens and the new earth in which righteousness dwells. Brothers and sisters, ang hinihintay natin ay panibagong kalangitan, panibagong sangkalupaan, na kung saan nag-ahari ang katarungan. Katarungan in the Bible means yung pagiging matuwid sa harapan ng Diyos, yung pagiging tapat sa ating tipan sa Diyos. Ang Diyos may binitiwang mga pangako sa atin, tayo rin naman, may binitiwang tayong pangako sa Kanya. Kailan natin ginawa yon? Nung araw na tayo binyagan. At dapat pinanindigan natin yon. Talagang yayakapin natin ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at ang ating mamahalin din natin ating kapwa. Yun ang pinangako natin doon. At itatakwil natin ang kasalanan, ang kasamaan, itatakwil natin sa Satanas. Brothers and sisters, ang ating pinangako sa Diyos. Pagka nanindigan tayo doon, naging tapat tayo doon, tayo'y matuwid. That is what righteousness is all about. That is what justice all about. Yung pagiging tapat natin sa ating tipan sa Diyos. Tulad ng ang Diyos ay tapat sa atin. Brothers and sisters, yun ang dapat maghari sa panibagong kalangitan, panibagong sangkalupaan. And of course, pagka ganon ang nangyayari, sabi niya ganyan, we await these things, sana matagpuan tayong walang dungis, sabi niya ganyan, and at peace. Na nandun tayo sa kapayapaan. Hinihintay natin ito ay ang bagong langit, bagong lupa. The new heavens and the new earth. Kung saan, ang sabi dito, ang katarungan ay talagang nananahan. Brothers and sisters, yung katarungan sa Biblia, dapat natin maintindihan, ang katarungan ay yung pagiging matapat natin sa ating tipan sa Panginoon. Gumawa tayo ng pagkipagtipan, pagkakasunduan sa Panginoon. Kailan nangyari yon? Sa ating binyag. Ano pinangako natin doon? Na talagang yayakapin natin ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo sa pananampalataya, sa pag-ibig, at sa pag-asa, at ganoon din man ating kapwa. Kapag talagang pinanindigan natin yon, pinanghawakan natin, sinabuhay natin yung ating pangakong yun sa Diyos, tulad ng Diyos ay tapat sa atin, tayo matuwid sa Kanyang harapan. That's what righteousness is. At sabi dito, yun ang hinihintay nating bagong langit, bagong lupa, kung saan talaga naghahari yung katapatan. Medyo ibang-iba yun sa buhay natin ngayon. Ibang-iba doon sa lupa natin ngayon, sa ating mundo ngayon. And of course, ito ating mga hinihintay na mga bagay na ito, ay dapat talagang tinutulungan tayo, tulad naghihintay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, na mamuhay ng walang dungis at sa kapayapaan. And that's eager to be found without spot or blemish before Him at peace. At yung at peace na yung ay hindi something, He is someone, Jesus Christ. Kung kaya itong ating narinig na mga pagbasang ito, talagang magpaalala sa atin lagi tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya natin pinag-aaralan itong mga kasulatan ito dahil sa pamamagitan ito, makikilala natin si Jesus. Yun ang ating pakay dito sa ating programang Word Made Flesh. Sumainyo ang Panginoon. Ang magandang balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking padadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Tandaan ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbabautismo at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisiyan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Lahat ng taga-Judea, taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismohan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang kanyang damit, ang damit ni Juan at balat ng kanyang pamagkis. Ang kanyang namang pagkai, balang at pulot-putyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat dapat magkalag ng tali ng kanyang pangyapak.
Binabautismo kayo sa tubig, ngunit babautismohan niya kayo sa Espiritu Santo. Ito mga kapatid, ang magandang balita ng ating kaligtasan. Mga kapatid, tingin nyo, ito yung napakagandang umpisa ho ng Ebanghelyo ni San Marcos. Ang sabi niya, ito ang mabuting balita. Siguro mas magaling na sabihin, ito ang magandang balita. Kasi hindi lang ito mabuti, kundi kaakit-akit pa. It's not only good, it's attractively good. And so, it's magandang balita. Tungkol kay Jesucristo, ang anak ng Diyos. Yun yung translation na yun, itong magandang balita tungkol kay, pwede yung Griego ho nito, yung original na lingwahe nito, pwede ang ibig sabihin ay, ito ang magandang balita, si Jesucristo na anak ng Diyos. Brothers and sisters, please understand, para sa atin, ang magandang balita ay not something, again, but someone. It's Jesus Christ who is the good news, kung tutusin. At anong nangyari doon? Natupad yung pinasasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Isaías. Ito ho yung ating nabasa doon sa unang pagbasa kanina, from chapter 40 ni Isaiah. Pero bago ho dumating doon, ang sabi dito narito ang sugo ko na aking pinapadalang mauuna sa iyo. Brothers and sisters, ito ho galing kay Malakias, kung tutusin, chapter 3, verse 1. Sugo itong si Juan Bautista. Si Juan Bautista. Tingnan nyo, itong Juan Bautista ito, narinig ho natin siya nung isang linggo. Sa panahong ito ng Adviento, yung pagdating, si Juan Bautista ho ay inihaharap sa atin ng eklesiya, ng church. Kasi ho, kanyang naging karangalan na paghandaan ang daraanan si Jesus. Siya ho ang kahuli-hulihang propeta ng lumang tipan. Na hindi lang humula tungkol sa pagdating ng Mesyas. Hindi ho, siya ang humula, siya nagsalita. At nagsabi, narito ang kordero ng Diyos, behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Yun ho ang naging karangalan ni Juan Bautista na maging tagapagpakilala ng Mesyas nung dumating na siya, si Jesucristo po. Anyway, ang sabi ho dito, itong ang sabi ng sumisigaw sa ilang, and this is a quotation from Isaiah chapter 40 na narinig na sa unang pagbasa, ihanda ninyo ang daraan ng Panginoon, tuwirin ang kanyang mga landas. Yun ho yung magiging papel ni Juan Bautista. Talagang ipaghahanda niya si Jesus ng isang bayan. Isang bayan na talagang tatanggap kay Jesus. Brothers and sisters, gusto kong, to take a long shot, a long jump. Sa chapter 3, verse 23 ho nitong Ebanghelyo ni San Juan. Naki San Marcos po tayo. Si Juan Bautista ho nangangaral siya at nagbibinyag. Ang sabi ho, kung saan siya nagbibinyag? Nagbinyag ho siya doon sa Enon near Salim. Nasaan yon? Malamang ho sa Samaria. Ano mangyayari pagdating ng panahon? Pagdating ho ng panahon, tulad ng sinasalaysay sa chapter 4 ni San Juan, yun sa tagpo ng babaeng Samaritana, pagdating ng oras, yun ang mga Samaritano, nakaaway ho talaga ng mga Hudyo, kung tutusin, tatanggapin ho nila si Jesus. Mananatili si Jesus 2 araw doon. Magkaaway ho ito mga ito, pero tinanggap ho si Jesus. Hindi lang yun, mananampalataya ang napakarami sa kanila. Sasabihin na doon sa babae na nag-introduce sa kanila kay Jesus, ngayon, hindi na kami naniniwala dahil sa mga sinabi mo. Naniniwala na kami ngayon dahil nakita namin siya mismo at alam namin siya ang tagapagligtas ng sanlibutan, the Savior of the world. What a confession of faith. Brothers and sisters, paano nangyari yun itong mga kaaway ng mga Hudyo, tinanggap si Jesus. Hindi lang tinanggap si Jesus, nanampalataya pa sa kanya. Ibig sabihin, naging matagumpay yung pagtatrabaho ni Juan Bautista, yung kanyang pangangaral, na ipaghanda niya talaga ng bayan ng Panginoon dumating siya. Yun yung mga Samaritano. Anyway, the point is, nagbabautismo rito si Juan sa ilang. Unfortunately, sa Pilipinas wala tayong desyerto. Pero yung ilang yung desert, ibig sabihin walang kabuhay-buhay doon, mga mababangis na hayop pa lang nandoon. Talagang mahirap mamuhay doon. Si Juan doon siya mamumuhay. Doon niya hihintayin ang salita ng Diyos. Doon siya ihahanda ng Diyos para sa kanyang magiging pangangaral. Kung kaya naman hindi tayo nagtataka, talaga namang itong si Juan Bautista to, handang-handa at napaka-efektibo niya. Bakit?
Kasi naghanda siya mabuti sa pangangaral na gagawin niya. Tingnan niyo mismo yung kanyang pamumuhay, yung kanyang pagkain, yung kanyang kasuotan, talagang austere na austere, talagang para bang ang higpit-higpit niya sa kanyang sarili. Kung kaya naman nung gagamitin siya ng Panginoon, he was so powerful, so much so na yung mga tao mula sa mga syudad, sa mga lungsod, sa mga bayan, dinudumog siya sa ilang. Can you imagine that? Pumupunta pa sila doon sa ilang para makinig lang sa kanya. He was so attractive, so beautiful. I think this is a challenge for all of us, especially those who are preaching, na makita sa ating mapumuhay yung magandang balitang ating ipinangangaral. That's something that is so beautiful with St. John. Brothers and sisters, ang maganda nito, ang kanyang naging pangaral ay, talikdan ang mga kasalanan nila. Yun ang chapter 1 verse 4. Sabi, John the Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sin. Brothers and sisters, yun ho ang umaalingaw-ngaw ngayon bilang paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon dito sa panahong ito ng Adviento. Dapat talikuran natin talaga ang ating mga kasalanan. Paano natin gagawin yun? Ano ba yung pagtalikod sa kasalanan? Brothers and sisters, sabi dito, he was preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Yung repentance, metanoia. Metanoia. Metanoia, meta, ibig sabihin beyond. Noia means mind. Beyond the mind. Ibig sabihin nun, talaga yung sa iyong pag-iisip, umabot ka na sa dulong-dulo, wala ka nang pupuntahan. Kinakailangan mo na magbalik. Yun ang ibig sabihin ng repentance. Pagbabalik loob. O kaya, mula doon sa Griego, napakaganda ho nito, pagpapalit ng isipan. Yun ang ibig sabihin ng isang Kristiyano. By the way, when Jesus starts preaching, makikita niyo ho ito kay Mateo chapter 4, verse 17. Ang sasabihin ho ni Jesus doon, repent for the kingdom of God, the reign of God is at hand. Brothers and sisters, yung repent na yun, yung magsisi kayo, ang ibig sabihin nun, palitan nyo yung isipan. Brothers and sisters, importante yun. Palitan ng ating isipan. Kung papalitan natin ang ating isipan, ano ang pampapalit natin? Ang isipan ni Kristo. Yun ang sinabi ni St. Paul, Philippians chapter 2 verse 5. Gawin ninyong inyo ang isipan ni Kristo. So important, Make the mind of Christ your own. Brothers and sisters, yun ang dapat natin sinisikap gawin. Lalong-lalo sa panahon ito ng Adviento, naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon. Suriin ho natin ang ating mga sarili. Talagang yung pag-iisip natin, pag-iisip ni Kristo. Baka Kristiyano tayo, pero yung pag-iisip natin, taong-tao. Pag-iisip natin, mundong-mundo. Hindi ho ganun eh. Notice, brothers and sisters, this is very basic. This is the first inaugural speech of Jesus. Repent, sabi niya yan, metanoeite. Bakit? Dumarating na ang paghahari ng Diyos. Pwede na kayong pagharian ng Diyos. Pero dapat palitan mo ng isipan. At maging isipan nyo ang isipan ni Kristo. Isipan ni Kristong naging mapagkumbaba, mapaglingkod, mapagpatawad, makadiyos, makakapwa. Brothers and sisters, yun ang hamon sa atin nitong ebanghelyong ito. And of course, sa dulo ho nitong sinasabi dito ni San Juan, nagbibinyag ako sa tubig. Pero siya magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo. Brothers and sisters, we have been baptized. We have received the Holy Spirit. Pero libre ba ang Espiritu Santo sa ating buhay na gumanap, gumalaw? Talaga bang siya na namumuno sa atin? Dito pumapasok, for example, the beauty of the charismatic movements. Sa pamagitan ng kanilang mga LSS, yung Life in the Spirit Seminar, o kanya Christian Life Program, namumulat tayo dun sa pagkilos, paggalaw sa ating buhay ng Espiritu Santo. At natutulungan tayong talagang palayain siya sa ating mga buhay para kumilos siya. Ang laki-laki ng pagbabago pagka naganap yun. Brothers and sisters, do we like to really prepare for the coming of Jesus during this season of Advent? Isang bagay natin gawin ay talagang tulungan natin o palayain natin ang Espiritu Santo sa ating buhay. Talaga makinig tayo sa kanyang sinasabi sa atin. For example, through this Word of Made Flesh program natin, talagang isabuhay natin yon. At higit sa lahat, talagang sana i-convict tayo ng Espiritu Santo, talagang usigin niya tayo at paintindi sa atin, makasalanan tayong dapat magsisi. Sana gawin ho natin yan sa panahon ito ng Adviento. Okay, sa Gospel natin today, sa book ni Mark, chapter 1, I felt very, very happy, joyous, kasi it quoted
sa book ni Isaiah, prepare for the coming of the Lord because the Lord will bring a messenger, di ba? In preparation for the Advent, I can relate the gospel personally. Since this is a time, it's a joyous time, binigay na ni Lord yung salvation natin, so I'm very, very thankful. So right now, ang mga prayers ko parang more on praising God, thanking Him for the salvation that He gave us. Diba parang may hihingin ka pa ba sa Kanya this Christmas season? Yung mga material things, wala yan. Yung salvation, binigay na niya. So what more can you ask pag nagpe-pray ka? You don't ask na, you just praise Him na lang. Dito po sa ating mga pagbasang narinig para sa ikalawang linggo ng Adbyento, ang dami-dami po nating mapupulot ng mga aral. Ano po? Doon sa unang pagbasa mula kay Isaías na propeta ng Adbyento, pinaalalahanan po tayo na talagang hinihintay-hintay natin ang araw ng Panginoon, na dapat nating hintayin na talagang mulat na mulat sa katotohanan na talagang hinahamon tayo ng Diyos na ipaghanda siya ng daraanan. Yan din po yung magiging mensahe pagdating ng Ebanghelyo. Doon sa ikalawang pagbasa natin, pinaalalahanan tayo ni San Pablo na yung araw ng Panginoon na hinihintay-hintay natin ang pagdating ay talagang darating na para siyang magnanakaw. Ibig sabihin nun talaga dapat maagap tayo, nagtatanod tayo. Dahil alam natin hindi gagawa ng appointment yung magnanakaw na yun. Kung kaya talagang tayo'y nagsisikap mamuhay ng may kabanalan at na talagang nakatalaga sa Diyos. Tapos talagang sinisikap nating mamuhay sa kapayapaan. Ibig sabihin nun talagang maganda yung pakikitungo natin sa Diyos, sa kapwa, sa ating kapaligiran, sa ating sarili. Friends and sisters, pinalalahanan tayo ni San Juan dito sa ating pagbasa na talaga namang dapat naghahanda tayo ng daraanan ng Panginoon. Yung mga bundok, for example, sabi natin, kapaluan, kayabangan, yung liku-liku nating mga daan, halimbawa ng kasinungalingan, di pakiging makatotohanan, yung baku-baku nating daan, kunyari kagaspangan ng ating mga pamuhay, ng ating mga pagkikitungo sa kapwa, dapat talagang ayusin natin yun bilang magandang paghahanda para sa Panginoon. Kasi hindi sentimiento lang ito, hindi lang to Christmas carols, hindi lang to mga Christmas gifts, yung dapat mangyari sa kapanahonang ito, kundi talagang pinaghahandaan natin ang pagdating ng Panginoon na dapat magkaroon ng resulta sa ating mga buhay. Ginugunitahan natin talaga na tulad ni Juan Bautista na nagbinyag, tayo ho tumanggap ng binyag kung tutuusin. Binyag ho hindi lang ng tubig, kundi ng Espiritu Santo. Sana ho sa buhay natin talagang gano'n na mangyari. Ang Espiritu Santo maging aktibong-aktibo sa ating buhay. Ang sabi nga ni San Pablo, ang mga pinamumunuan ng Espiritu Santo, sila ang mga anak ng Diyos. Those who are led by the Spirit of God are children of God. Can you imagine, brothers and sisters, ang laki yung karangalan noon na maging mga anak tayo ng Diyos. Kung nasa atin ang Espiritu Santo, talagang kumikilos sa ating mga buhay. Francis, gawin natin ang panalangin itong ating naunawang ito sa ating mga pagbasa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Abba, ang pagmahal namin Diyos at Ama, salamat ng marami sa inyong pagpapaalala sa amin sa ikalawang linggong ito ng Adbyento, ng pangangailangan namin talagang maging karapat-dapat na maging paghahanda namin para sa inyong pagdating. Sana ho tulungan niyo kami talagang makita ang aming mga sarili. Huwag kami matakot. At talagang harapin namin ang katotohanan ng aming mga buhay. At sana makita namin ang aming mga pagkukulang, ang aming mga pagkakamali, ang aming mga kasalanan. At ito'y pagsisihan. Dahil alam namin, Ikaw ang aming Ama na nagmamahal sa amin at handang magpatawad sa amin. Ang haba-haba ng iyong pasensya upang kami makapagbalik loob sa iyo. Aba, itinataas namin sa inyo ang lahat ng nagsipanood nitong aming palatuntunang ito. Lalong-lalong na yung mga humihiling ng kagalingan para sa kanilang may sakit, ng kalutasan sa kanilang mga pinoproblema, at talagang mga biyayang kinakailangan nila sa kanilang buhay. Aba, itinataas namin sa inyo ang lahat ng tumutulong sa aming may sakatuparan itong Word Made Flesh TV program ito, at lahat yung mga aktibidades namin sa Word Made Flesh Foundation. Aba, hiniling namin pagpalain mo lahat sila, lalo yung di mga nagnanais tumulong sa amin. Sana'y talagang maramdaman nila ang inyong pagpapala sa kanilang mabuhay. Ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng ating aming Panginoong Jesucristo, anak ng aming inang birheng, ina ng Word Made Flesh, ng salitang naging laman. Amen. Sumainyo ang Panginoon at pagpalain kayong masaganang ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak
at Espiritu Santo. Sana po ay naging pagpapala talaga itong ating programang ito sa inyo. Kung meron po kayong na natutunan dito, kung natutulong ho itong aming programang ito, why don't you write us a note, a text, our text numbers are flashed in your screens. Sana mapaabot nyo sa amin ang nagiging resulta nitong programang ito para sa inyo upang sama-sama po tayo makapagpuri sa Panginoon. Alam po natin na talagang kumikilos ang Espiritu Santo sa ating programa. Damang-dama ho namin yun. Sana kayo rin. Hanggang sa muli natin pagkikita, shalom sa inyong lahat.